5 ghosts caught on tape. Game of Horror. Ang larong The Sky is Blue, I See You ay larong nauuso sa western countries, lalo na sa mga kabataan. Ang rule ng laro ay itutok mo ang camera sa ceiling habang binabanggit mo ang katagang Sky is Blue at unti-unti mo itong ibaba habang sinasabi mo ang mga salitang I see you. Sabi nila, may magpapakita daw na mukha ng bata kapag ginawa mo to. Maihahalin tulad mo din to sa larong Bloody Mary. Habang si Vicky ay mag-isa sa bahay, sinubukan niyang gawin ang laro. Ito ang nangyari. The sky is blue and I see you. 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 Nang makarating siya sa huling kwarto, binanggit niya ang mga salita at pagtutok ng camera sa kama. Bigla na lang nahulog ang chandelier sa harap niya. Bago nahulog ang chandelier, nadaanan ito ng camera. Makikitang walang pag-uga o anuman ang nangyari dito. Kaya nakapagtatakang bigla na lang itong nahulog. Ang chandelier daw na ito ay naka-install ng mabuti sa dingding. Kaya imposibleng nahulog ng ganun-ganun lang. Ang ganitong klase ng mga laro, maaaring nakakatuwa sa una, but the fun disappears kapag may nasummon ka ng kaluluwa. Before the wedding. Ikakasal na ang kapatid ni Megs kinabukasan nang mangyari ang video na inyong mapapanood. Pero nauna na ang celebration ng magkapatid. Nag-inuman sila habang nanonood ng movie. A little background context on the video. It was the night before my brother's wedding. It was me and him out in the living room. His wife was asleep in their bed. And we were drinking and watching movies. And he fell asleep with his glass in his hand. And I thought it was funny. And I recorded him. Sa kanilang pagsasaya, nakatulog ang kapatid niya habang hawak ang basong may alcohol. She found it funny, kaya dito niya sinimulang i-record ang kapatid. Hindi niya alam, meron din pala siyang ibang makukunan. Silang tatlo lang ng kapatid niya at ang magiging asawa ng kapatid niya sa apartment ng mga oras na yun. Ang bride-to-be ay nasa kwarto na at sila ay nasa sala. Habang nire-record ni Megs ang kapatid niya, nahagip niya sa dulo ng hallway ang isang babaeng nakaitim na nakasilip sa kanila. Ito din ay parang may suot na itim na mask at tumatakip sa mukha niya. Bahagyang itinutok ni Megs ang camera sa basong hawak ng kapatid niya. At pagbalik ng camera sa hallway, ang babaeng nakaitim ay naglaho na. Naalala niya ang kwento ng kapatid niya tungkol sa nangyaring encounter ng pamilya ng sister-in-law niya. There was one day that my brother came home from work. It was raining. It was like gross weather. One of the two guys that was living with them, one of my sister-in-law's family members, was standing outside in the rain and refused to go back inside until somebody else got home. He came out of his room and walked past the kitchen, and there was a lady, like a older lady, standing in the kitchen. Well, he wasted no time and booked it outside. Ang matandang babae na nakita sa video, 6 na taon na ang nakalipas, ngunit ang gabing ito ay sariwa pa din sa isip ni Megs. So, ano kaya ang black lady na nakuhaan ni Megs?
Ikaw na ang bahalang magpasya. Voice from the grave. Pinuntahan ng uploader ng video ang sementeryo kung nasaan ang puntod ng kanyang anak. Taon-taon niyang ginagawa to at hindi niya nakakaligtaan na bisitahin ang kanyang anak. Tahimik at payapa ang paligid kaya naisipan niyang mag-video. Habang siya ay nagve-video, maririnig ang kakaibang boses na sinabing, "Mom." Iba ang boses sa karaniwan dahil ito ay may unearthly tone. Sa pag-ikot ng camera, wala naman siyang nakita at wala din siyang nadinig noon. Kaninong tinig kaya ang narinig sa camera? Ito kaya ay boses ng kanyang anak na tinatawag siya? Ang susunod na video ay nanggaling kay Chloe sa Instagram niya na Equilibrium Body and Mind. Alas 10 ng gabi nang makarating si Chloe sa kanyang bahay. Pagbaba niya ng kotse, may nangyari na kanyang talagang ikinagulat. Hello? Oh, yes, of course, you said that. Huh? Oh? Oh, God. Oh? Malinaw na maririnig ang boses ng isang lalaki na nagsabing, "Hello." Hello? Hello? Ang problema, wala siyang nakitang ibang tao sa paligid niya. Sa gulat, napatanong pa siya kung sino ang nagsalita. Ito ay nagbigay ng kilabot kay Chloe kaya mabilis niyang binuksan ang pinto sa bahay habang palingon-lingon siya sa likod niya kung saan nanggaling ang boses ng lalaki. Is it just a neighbor saying hello to her sa pag-uwi niya or is it something completely paranormal? Mga ka-Goosebumps, may maliit na request ako sa inyo. Please help my clothing brand Verb Cypher grow sa social media. Please follow us here. I need your support more than ever. I'm hoping na mapalaki natin ang clothing brand ko na someday isa ito sa mga kilalang brand sa buong Pilipinas. I really appreciate your help. Thank you mga ka-Goosebumps. Saka huwag niyong kalimutan na gamitin ang coupon na Goosebumps50 para sa discount sa ating Goosebumps community. The Nurse. It's exactly 10 p.m. at night when Heather had a strange encounter. Nasa harapan sila ng bahay ng kanyang pamilya kasama ang asawa at mga anak niya para mag-bonding over ice cream. Habang siya ay nakaharap sa camera, may nakita siyang naglalakad sa likod niya. There's like little mosquitoes. What? What did you say? What did you say, Mommy? I can't hear you. Isang nakaputing babae na nakasuot ng uniforme ng isang nurse ang dumaan sa harapan ng bahay nila. Ayon sa kanya, ito daw ay may creepy smile. Bukod doon, ang uniforme ng babae ay katulad ng sinusuot ng mga nurse noong 1950s. Mas nakakapagtaka ng kanyang tanungin ang kanyang asawa at mga anak tungkol sa nagdaang babae. Wala daw silang nakita. At ang mas nakakatakot, ang bahay nila ay 1 milya lang ang layo sa notorious Byberry Mental Hospital. I live about a mile from where Byberry State Hospital used to be. This is one of the, I'm pretty sure, the most notorious mental hospital in the country. A lot of abuse went on there. There was lobotomies performed on patients. There was experiments performed on patients. A lot of them lost their lives because they were just treated so horribly. They were so overcrowded. Like the nurse to patient ratio was just extreme. There also was cases of staff that were by the patients. Ang Byberry Mental Hospital ay mayroong dark reputation. Ito ay may istorya ng pang-aabuso at pananakit sa mga pasyente. Maraming mga pasyente ang namatay dito dahil sa hindi makataong trato sa kanila.
May balita na din na pinag-eeksperimentuhan ang mga ito para sa iba't ibang procedure. Bukod doon, marami din ang staff sa hospital na napatay ng mga violenting pasyente. May kinalaman nga kaya ang nakitang babae ni Heather sa hospital at isa nga kaya ito sa mga nurses na napatay ng pasyente? Ito nga ba ay kaso ng hindi matahimik na kaluluwa? Ikaw na ang humusga. Child's Nightmare. Ang bata sa video ay madalas na nagkakaroon ng mga nakakakilabot na pagpaparamdam. May mga gabi na hirap siyang makatulog at tila balisa sa mga nangyayari sa kwarto niya paggabi. Isang gabi, pinuntahan ng bata ang ama niya at kitang-kita sa mga mata ng bata ang takot na nararamdaman niya. Sinabihan siya ng kanyang ama na insekto lang ang nadidinig niya. Nung sumunod na araw, naisip ng ama na i-check ang CCTV sa kwarto ng anak niya. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Habang natutulog ang bata, makikita ang paglabas ng mga orbs malapit sa kanya. Bukod sa orbs, may mga ingay din na hindi nila alam kung saan nanggagaling. Dahil nahihirapan na ang bata sa pagtulog, isinama ng ama ang bata sa kwarto ng kapatid niya. Ngunit hindi ito naging dahilan para huminto ang pagpaparamdam sa bata. Ang ilaw sa loob ng cabinet ay kusa na lang nagpapatay-sindi. Walang motion sensor ang ilaw at hinahayaan lang nilang nakabukas ito sa gabi para sa mga bata. Pero kung papakinggan mong mabuti, maririnig mo ang pag-click ng light switch kasabay sa pagpatay-sindi ng ilaw. Hindi nila maipaliwanag ang nangyari at kung bakit ang focus ng activities ay umiikot sa bata. Ano ang gagawin mo para protektahan ng anak mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ama? Matapos nito, wala na tayong naging update pa tungkol sa pagpaparamdam na nagaganap sa kanila. Salamat sa panunood at kita-kita ulit tayo sa susunod pang mga videos. Paano? See ya! Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.